Ayun, magandang gabi mga partners. Ayun. Welcome po kayo dito sa business natin to. Yeah. At syempre po, ngayon po ay February 24 na, 2026. Nako, ang bilis ng panahon, no? Nako, ilang araw na lang. April 15 na. Anyway, at medyo umiinit na. Nako, but just sa studio, malamig pa din. Anyway, kasama ko ngayong gabi si Partner Chris at Partner Manuel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ayan, magandang gabi ka-partner Randy, ka-partner Manuel. Ayan, sa technical, yun sa studio, magandang gabi. And syempre, sa ating mga regular viewers, sa mga nakikinig sa radyo, sa mga walang sawang sumusubaybay dito sa ating programa, magandang gabi po. Good evening, ka-partner Chris at ka-partner Randy. At ako naman dito sa studio na napakalamig. Kaya syempre nagsuot na ako ng pangmalakasang panglaban sa lamig. Magandang... Ay, umiinit sa labas? Oo, diba? sobra init. Pero umulan ng konti kanina. Sabi ko, sana mabilis lang talaga. Sana walang ulan mamaya sa ating paglabas. Pero ka-partner Randy, tayo ay live sa 1350 sa AM Band sa inyong mga radyo, mga kasangbahay, at ganoon din sa Facebook, sa UNTV Radyo La Verdad, at sa YouTube naman, we are live on UNTV News and Rescue. Ka-partner Randy. At syempre, live na live po tayo dito sa ating UNTV Radyo La Verdad. At kung may katanungan po kayo tungkol sa negosyo, pwede kayong mag-text or tumawag sa amin sa 0997-824-9408. Partner Chris. Yes, at pwede rin sila mag-comment at magtanong or mag-suggest dito sa ating business natin to on air, ka-partner Randy. At syempre, nako, ito na-miss kita, Partner Chris, medyo matagal ka nawala. Sa'yo na yung tax paalala ngayong gabi. Yan, tax paalaala, ito talaga na-miss ko to, no? February 25, ito po ay tomorrow. Submission po ito ng quarterly summary list of sales, purchases, importations by a VAT-registered taxpayers for non-EFPS filers. Fiscal quarter ending January 31, 2026. Kasama din po dyan yung ating source statement of manufacturers or importers volume of sales of each particular brand of alcohol products, tobacco products, and sweetened beverage products for fiscal quarter ending January 31, 2026. Next deadline is on February 28. Nako, nag-fall to ng Saturday. Ito daw po yung submission ng duplicate copy of BIR Form 2316 or yung Certificate of Compensation Payment, tax withheld for compensation payment with or without tax withheld, duly signed by the employees covered by substituted filing. Calendar year 2025. Ka-partner Randy, tapos ka na ba ng iyong 2316 for submission? Ayun. Umahabol. Yan. So, nagkataon lang po, February 28 falls on Saturday. So, meron pa tayong Sabadong gabi, Linggong maghapon, at i-file natin, ihabol na natin ng Monday morning, March 2. Yes, ang deadline natin, March 2, hindi February 28. As naka-calendar kasi sa tax calendar ng BIR, February 28. So, nagkataon lang, nag-fall po siya ng Saturday. Kaya po ako ay lilipad papuntang Mindanao on March 2. Ayan. May filing ako. Oo. Ayan, habol ka dyan sa Mindanao. Habol ka Mindanao. ng 316. Ayan. Anyway. Sa mga taga Mindanao po, hi, see you on Monday, March 2. Yeah. Ayun. Ingat ka dyan, sis. Ingat sa pagpunta sa Mindanao. Anyway, ngayong gabi, partner, no, ang pag-uusapan naman natin sa Taxionaryo. Ayan. Mukhang makakasama kita ngayong gabi sa Taxionaryo ngayong gabi, partner. Ayun. Partner Chris, itong katanungan ko ngayong gabi, ano ba ang ito alam natin to pares, itong topic na to. Ano ba yung tax mapping, Partner Chris? Ayun, ang tax mapping po, ito po ay ginagawa or kinakandak ng mga revenue officials from the Bureau of Internal Revenue to check kung ang isang business establishment ay nakaregister po ba sa kanila, nag-i-issue po ba siya ng resibo,
yung ating invoice na tinatawag. Isa na lang po yan ngayon. At the same time, updated ba yung kanilang libro? Ayun, kapartner. Parang shortcut na lang yon. Parang nag-umpisa na ang bureau, I think kahapon, naghanap mismo si Commissioner doon sa mall dito sa Manila. Alam mo ba kung saan nakalagay yung kanyang COR partner? Tsaka Saan? yung kanyang ask for receipt, sabi ni Commissioner. Asan ang iyong ang iyong certificate of registration? At saka yung kulay green, yung ask for receipt before yun di ba? Apo, nearing ngayon. Notice of invoice and Yes. official receipt. Yes. So, hinahanap ni Commissioner kahapon kasama yung ating mahal na Regional Director ng Manila. Naku, delikado. Wala. Nasaan daw? Tumingala si Commissioner. Nasa ceiling ng tindahan. No? Oo. So, alam mo nakakatuwa yung kinakandak nilang tax mapping this time kasi hindi ang taxpayer matatakot na ito na ang BIR, magsara na tayo ng tindahan, magsara na tayo ng ating ng business location natin. Parang friendly ang dating nung kanilang tax mapping this time, hindi yung wala ka nito, wala kang libro, wala kang hindi ka nagre-resibo. Penalty, patak na naman yung metro po ng penalty. Pag nagta-tax mapping, yung lahat ng mga violations, nandoon na yun eh. Pero this time po, parang nangyari, parang kinakatok lang tayo ng Bureau of Internal Revenue. Pero- Hindi updated yung iyong libro. Hindi naman po tokhang yung katok. Hindi naman. Friendly ang dating. Oo. Actually, hindi lang sa Binondo nangyari kahapon. Kanina meron ng bandang Southern Luzon akong nabalita. Ayun. So, gumagalaw na lahat ang bureau nationwide. Actually, partner Chris, ngayong week ay National Week of Tax Mapping. Ang Akala tawag ko nito. tax mapping week. buong Pilipinas ang may tax Oo. mapping ngayon. Oo, balita ko nga, Mindanao meron na rin eh. Pag Yes, Mindanao, sabay-sabay meron. po yan. Oo, sabay-sabay sila. Kanina meron sa bandang Lucena at saka bandang Sorsogon. And then kahapon nga yung napanood natin sa nasa news, nag-conduct sila sa Manila. Ayan, Ayun. sa mga mall. Ayan. Yan na yung natin, taxionary natin mga partner. Taxionary, So, yes. wag kayong matatakot sa tax mapping. Hindi sila nangangat. Hindi yan sumasakmal. Lang po, nagpapaalala lang po ng mga natin. Kailangan nating ipakita Comply. sa ating mga negosyo. Yon, friendly ngayon ng BIR na hindi na kayo Yes. matatakot, di ba? Hindi yan hindi yan mga vampira na Nangangagat. Pwede din sila ang pameriendahin kasi friendly naman hindi ang na pwede approach. po. Bawal po yun. Ay, bawal! Pwede Bawal po merienda. yan. Okay, sige. Oo. Yung pala. Yan po ang ating tax mapping. Lagi natin naririnig yan dahil dinidiscuss ni na kayo, Sir Randy at Kapartner Crest at ng mga guests natin sa business natin. Noon pa yung tax service pa ang programa. Pero Kapartner Randy at Kapartner Crest, punta naman natin ngayon ang ating isa pang segment, ang Biz News. Biz News. Sa ating Biz News, mas mataas na distribution rates hinihiling ng Meralco. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Humihiling ang Meralco ng pagtaas sa distribution rates matapos ang higit isang dekadang price freeze. Ayon kay Manuel V. Panghilinan, kailangan ng adjustment upang pondohan ang 272 billion pesos modernization plan ng power grid at masigurong maaasahan ang serbisyo ng kuryente. Nilinaw din niyang nakadepende pa rin sa Energy Regulatory Commission ang desisyon. Samantala, tiniyak ng Meralco na sapat ang supply ng kuryente ngayong papasok ang tag-init at hindi inaasahan ang kakulangan sa kuryente. At yun ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong ulat, Cecil Alabata Cruz. Partner Manuel V.
maganda ngayon yan. Mas lalo na magtatag-init na. Yun nga eh. Kapag tag-init kasi tumataas ang konsumo natin ng kuryente. Oo, aircon ng Kapag aircon. tumaas ang kuryente, nako, good luck to us. Oo nga. At sana naman, laging ready taon-taon dahil alam naman natin, taon-taon naman may tag-init. So dapat sasabihin nila, manipis. May sinasabi sila, yung grid ay manipis ang supply ng kuryente. Maya-maya, wala na namang kuryente sa ibang lugar. Kaya maya-maya naman, sobrang taas ng babayaran natin. So dapat lagi sanang ready ang ating mga distributor na ito para wag naman sobrang babayarin o malaking bayarin natin sa kuryente. Yan, ka dyan, kapartner partner. Rani at kapartner Yes, Chris. tama ka dyan, kapartner. Sana hindi ganun, pray ko lang doon at sana man narinig tayo ng merat ko, huwag masyadong mataas naman po ang pag-i-increase ng kuryente. Oo, sana wag na nga kasi talagang grabe. Napakataas na mga... Yan ang mga problema ng mga negosyante. Di ba ka-partner Chris at ka-partner Randy, ang kuryente? Correct. Sabi naman nila, meron naman daw solar, so may choice pa tayo. Yun. May mga... Isa tayo sa mga pinakamahal na kuryente sa buong Yes. Asia. Oo nga eh. Isipin mo. Meron nga sa probinsya, mas mahal sa Bicol. Nung umuwi ako, sabi ko, ba't ang ano dito, ang kuryente, parang presyo din ng Meralco sa Maynila. Sabi ko, ba't ang taas-taas? Ewan ko lang kung bakit ganon. Sana naman sa pagdating sa probinsya. Kasi hindi naman masyadong mainit sa ibang lugar sa probinsya. Hindi lagi nag-aircon. Pero ganon pa rin kataas ang mga bayarin nila. Wow. Ang hirap Sabi nun. nga lang, hindi na daw baling mahal ang kuryente. At Basta. least may ilaw. Yun Sa nga eh. amin, Oo. ang laki ng binabayaran namin, wala kaming ilaw. Ayun lang. Pinakamalaking Christmas light na sa aming probinsya. Tapos lagi pang brownout na ako. Napakahirap pa ganyan. Oo. So Kaya yan. kailangan ready generator. Tama, yan. At eto, kapartner Randy at kapartner Chris, ay may konting gap ba tayo? May isang gap. Ayun. Tama ba? May isang gap tayo. At sabi nga, huwag kayong aalis mga kapartner dahil pag-uusapan naman natin mamaya, eto, may mga tanong sa inyo kapartner Chris at kapartner Randy tungkol sa Hindi ko tax. alam yan. Wala akong alam. Wala kayong alam. Naku, may iimbestigahan kayo sa Senado. Pagbabalik natin, pag-uusapan natin ng mga tanong tungkol sa tax na ipinadala online sa pagbabalik ng programang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Serbisyong Pulis, nagbibigay serbisyo sa mamamayan at publiko. Programa ng Philippine National Police na maghahatid sa atin ng mga impormasyon patungkol sa ating kaligtasan sa kamay ng mga masasamang loob. Alamin ang mga modus operandi ng mga kriminal upang ikaw ay makapaghanda. Serbisyong Pulis, mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ngayong gabi kung may katanungan pa kayo tungkol sa tax, kasi more on tax po ngayong gabi ang pag-uusapan natin. Pwede kayong magtumawag or mag-text sa 0997-824-9408.
Partner Manuel. Yan, at pwede rin lang mag-message sa ating Facebook page. Yan po ay Business Natin To On Air. Kapartner Cres, ay kapartner Randy pala. Oo. At marami na naman tayong natanggap, partner, na Oo nga eh. galing sa mga social media. So, ngayong gabi, sasagutin natin isa-isa. Yan, at dito yan sa ating tax service questions. Eto. At ito, magsasalit-salitan kayo, tama ba, kapartner Randy, ni kapartner Cres? Yes, bahala na kung Oo. sino sasagot dyan. Bahala na si Batman. Si Batman na naman. Pero ito po ang tanong. Bahala na kayo ka-partner Chris at ka-partner Randy mula sa ating netizen or taxpayer. Sabi niya, ang tax mapping po ay applicable ba sa may physical store at online business or pag may physical shop lang po? Unahan na natin, partner Chris. Ayun. Ang Okay, tax go map... ahead. Sige po, unahan ko na po. Ang tax mapping kasi, yun yung pagpunta ng taga BIR sa ating business. Pwedeng sa online, pwede din naman po sa physical. But kung wala kang ganon, ay wala silang pupuntahan, di ba? But usually po, online at mga physical store po yan. Yun. Kailangan ka partner Randy ay may office address doon sa kahit na walang, 'di ba, online store, ang office address nila yung bahay? Yes, I think yun yung hanapin sa'yo, partner Manuel. At kasi doon, mismong sa website mismo, kasi may na ngayon, nabasa ko nung nakaraan, kailangan nakalagay ang iyong certificate of registration ng SEC or ng DTI. Kailangan din nakalagay din po yung NIRI, yung kulay green, at nakalagay din yung business permit at yung certificate of registration ng BIR. Yun. Salamat ka, partner Randy. Next question po mula sa ating taxpayer. Paano po if ever na sumaktong wala yung owner habang nagta-tax map? As in, wala pong tao kasi sa bahay lang po naka-address ang business. Ano po ang ginagawa nila? May penalty po ba yon? Online seller po ako. Ayun, akong sasagot dyan, ka-partner Manuel. Opo. Kung walang tao sa bahay, kasi ang sinasabi dyan, ano ba yung iyong business location? Online seller ka, kapag makikita kasi yung business location mo, kapag nag-file ka for individual ng registration by filing BIR 1901, nandoon yung iyong business address. Whether siya ay residential or commercial or business location man siya, makikita ng BIR, dito yung kanyang business location. So, nangyari, ang question ni taxpayer, walang tao. Si Doggy lang ba ang nandun? Ayun. Usually po, kapag nasa bahay or halimbawa, katulad ko lang na nasa isang sulok lang, hindi po sila makaka-access kung wala po yung taxpayer. Kasi ang binibisita po mismo yung business location, number 1. Number 2, yung business location. Number 1, syempre, yung taxpayer. Yeah. So, si tax mapper, yung mga BIR official, dapat hanapin mismo nila po yung mismong taxpayer. Sino ba yung taxpayer na nandiyan sa mission order or doon sa listahan nung iyong within their jurisdiction. So, hindi pwedeng yung maintenance or yung guard or kung sino man aside kay taxpayer. Dapat si taxpayer mismo yung hanapin ni mapper. Yun, ang sagot dyan. At eto naman tanong kay ka-partner Randy, itatanong ko lang po sana kung ano po ang pwede kong gawin kasi nawala po ang original copy ng COR ko. Ang meron lang po ako ay scan or photo. Pwede na po ba ito, ka-partner Randy? Yes, kung nawala po ang ating certificate of registration sa BIR, pwede po tayo mag-execute ng affidavit of loss at pumunta po tayo sa BIR at mag-fill up po tayo ng BIR Form 1905. Kapag po at magbabayad po tayo ng 1,000 pesos lang po. Para doon sa nawalang certificate of registration, ayun, later makukuha niyo po within the day po ang inyong certificate of registration.
Napakabilis. Ang tanong kay Kapartner Chris, pwede po ba kayang baguhin yung mga declare kong sales noong last second and third quarter? First time ko kasing magpasa last year na naguguluhan po ako last year, kaya nung tinototal ko na yung buong year, nakita ko sobrang ang na-declare ko. May penalty po kaya ako, Kapartner Chris? Ayan, so pwede po tayong mag-amend ng ating tax return as long as wala po tayong letter of authority. Sabi po nung tax code, pwede po kayong mag-amenda doon sa tax return na kailangan ninyong i-adjust. Now, I suggest po doon sa second and third quarter, instead of dalawa yung inyong i-amend, para ano ba yan? Upward adjustment o downward? Mas malaki ba yung na-declare niya compare doon sa actual? Ay suggest na lang na i-total na lang yung quarter 1 to 3, and then how much yung na-declare doon sa quarter 2 and 3 or quarter 1, 2, and 3, and then the adjustment nandoon ka na sa fourth quarter. So hindi ka na mag-a-amend kasi pag tinotal din naman yun, ay yun na rin naman yung iyong actual na sales or actual sales mismo. So less yung pag-amend. Although pwede mag-amend, pero kung malaki naman talaga yung diferensya, doon na lang natin habulin sa quarter filing, yung fourth quarter. Ayun. Salamat, Kapartner Chris. At huling katanungan para sa ating si Honorable Randy Casilan. Para kayo para kayo sa press con. Ako yung host niyo. Ito, huling katanungan po. If wala pong declared na employee sa 1601C, need po ba na mag-submit ng affidavit of no employee sa BIR for the February 28 deadline? Kapartner Randy. Ito, katanungan ko partner. Kasi affidavit of no employee. Kasi right now, pwede naman walang affidavit. But hindi ko pa nagagamit yung affidavit of no employee. Partner Chris, ginagawa mo ba to? Wala naman sinasabi. Sabi kasi dun sa form, value yung ilalagay, hindi word. So, file lang po kayo ng 1601C online every month, and then February 28, ano ba yung gagawin? Wala siyang empleyado. So, wala siyang 2316. Yes. Actually, partner, ang sinecertify natin for February 28, yung 2316 po. Yung po ang sinecertify. Yun ang binibigyan natin ng photocopy ng copy ang BIR. Yun. Partner Manuel. Maraming salamat sa ating mga panauhin, pero mga host po ito sa programang business natin to. At yan po ang mga katanungan mula sa ating mga netizen at mga taxpayers na may nais malaman ukol sa tax. At kung meron po kayong mga tanong ukol sa tax at tungkol sa negosyo, isend nyo lang po yan, i-PM lang po kami sa aming Facebook page. Yan po ay business natin to on air. At huwag kalimutan mag-share, mag-comment sa mga videos at mga content natin sa Facebook at iba pa sa platform natin sa Instagram, TikTok at dun sa YouTube, Kapartner Randy. At maya-maya, Kapartner Randy, may mga kasama tayo dito sa booth, sa radio booth na ating panauhin, Kapartner Randy, at may isa tayong pag-uusapang napakagandang topic, Kapartner Randy. Correct ka dyan. So, pahinga muna tayo saglit at pag-uusapan natin yan sa susunod na segment na Business on Demand. Business on Demand. All right. Kapartner Randy, go ahead. Yes, upang maipaliwanag sa atin ang abokasya at mga programa ng isang multipurpose cooperative, makakasama natin sa ating programa ang head ng Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, Taguig City. Walang iba kundi si Mr. Popong Laurin. Magandang gabi po, Sir Popong. Magandang buhay po. Sandali lang po. Parang walang mic si Sir. Okay na Sir. Go ahead po. Take 2. Magandang buhay po. Magandang buhay. Nakita Sir Pong. At naririnig mo na Kapartner Randy ang kanyang Yes, boses. medyo mahina.
Mahina po ba? dito. Ayan, lalapit na lang siya sa mic. Ayan, Malapit okay. na po. Sir, Yan. kumusta po ang iyong araw? Sir, how do I call you? Sir Popong? Yes, sir. You can Go call ahead me, po. Popong. By the way, Sir Randy, I am the Business and Community Development Manager of Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative. And we're headed by our chairperson, no other than Anton Pascual, and our president, Ma'am Chay Hernandez po. Okay. At salamat po sa pagdagdag. Kasi may mga hindi lang nabasa yung ibang what you call this, ang kanyang possession. Apo. Kasi nakita ko rin po lahat talaga. Anyway, Kapatid Randy, alam ko po may katanungan po kayo. Yes po. Yes. Ito yung unang katanungan natin kay Sir Popong. Sir Popong, maaari po ba ninyong ipakilala ang simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative at kung kailan ito itinatag? Yes, ka-partner Randy. Ang Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative this year will be turning 35 years na po. Wow. Wow, tagal na. Kaedad ko lang Opo. Ang Simbayanan ni Maria po ay tinatag ng 1991 by 16 members po or 35 or 35 members in total. Pero ngayon po, meron na po tayong 105,000 members all over Taguig City, Pasig, Pateros, Muntinlupa, and the city of Bacoor in Cavite. Meron rin po kami sa Taytay, Rizal. Yung matagal-tagal na rin pa. At saka marami rin parang pwedeng tawagin po mga branches po ba yan? Tama po kayo. Ito po ay ang Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative ay may 15 sangay or branches na po. Doon tayo sa layunin. Ano po ang layunin ng kooperatiba at tubay para sa komunidad, Sir Pong? Opo. Ang kooperatiba po, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, ito po usually tinatatag ng isang grupo or ng isang samahan para makatulong sa kapwa niya. Ang kakaiba po sa kooperatiba, katulad po ng pangalan ng ating programa, business natin ito, ang nagmamay-ari po ng kooperatiba ay ang mga miyembro na kasali dito. Okay. Sa amin po sa Simbayanan, meron katulad po na nabanggit ko kanina, ang aming pong community ay binubuo ng 105,000 sa ngayon. Pero mas gusto po natin na mas ma-reach pa ang mas nakakarami. Ang Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative po ay meron pong area of operation sa buong National Capital Region at sa Region 4A na tinatawag na Calabar Zone. So pwede po sumali ang lahat ng nakatira sa NCR, sa Laguna, Cavite, Batangas, hanggang Quezon sa Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative. Ayun. Sir Pong, ito katanungan ko. Sino ba pwedeng maging member at ano ba yung kailangan naming requirements kung gusto kong sumali? Ang kinaganda po sa kooperatiba, basta Pilipino po kayo, may age na 18 years old and above, pwede po kayong sumali sa kahit anong kooperatiba, lalong-lalo na sa Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative. Bukod po doon, meron po kaming tinatawag na laboratory cooperative. Ang laboratory cooperative po ay binubuo ng mga kabataan na nag-iedad 6 to 17 years old. Doon po namin ginagawang training ground ang laboratory cooperative para matuto ang mga kabataan na mag-impok, na matuto sa kasapian or sa pananalapi or yung financial literacy na tinatawag. Pero pagdating naman po ng edad 18 years old pataas, medyo nadadagdagan pa po ang mga benepisyo ng mga kasapi ng kooperatiba. Sa amin po, sa Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, dyan na po nagsisimula yung mga deposit products, yung mga credit facilities and more. Ganun po. Okay, doon sa mga, sabi niyo may mga kabataan din pwedeng maging members or Popong, no? Yun, kailangan din nila ba yung, kasi kung 6, tama? 6 po, ano? To Opo, tama 18. po. 6 to 18 years old. 6 to 17 po. 17. So may iba-ibang paraan para turuan to mga bata. Anong paraan para sila ay madaling matuto, like pag-iimpok? At paano yung pagtuturo sa kanila? Kailangan silang ipunin at tumay araw-araw? Paano po? Ang kinaganda po sa kooperatiba, pwede pong magsimula ang isang bata or yung magulang ng bata na sa halagang 390 pesos. Yung 390, nandun na po yung kanilang tinatawag na
savings na tumutubo po yan ng interest buwan-buwan. Sa amin po, sa Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, kasama po ang Simbayanan ni Maria Laboratory Cooperative, meron po silang kita na 1.5% sa kanilang deposito na savings. Ngayon po, yung 90 pesos, nilalagay po namin yan sa insurance. So, bukod po sa pag-iipon, tinuturuan po namin ang lahat ng kabataan na ng kahalagahan ng insurance. Kahit bata po sila, ini-insured na po natin sila. Yung programa po na yun, nagsimula po yun sa mga eskwelahan, sa mga alkansya na pwede po nilang pag-ipunan. Pag nakaipon na po sila ng sapat na pera, pwede po nilang dalhin sa sangay ng simbayanan, papalitan po namin yan ng passbook. At pwede po silang mag-update every time na magkakaroon sila ng pera. Yun, kapartner Randy pala. Ito, next question ko, Sir Pong. Ay, kasi sa dami ng sabi niyo kasi multi-purpose cooperative Tama kayo. po. Ano yung ano niyo po? Klase ng cooperative? Ano po ba ito? Isang credit co-op po ba to? Opo. Sabi nyo nga po, multipurpose, hindi lang po iisa ang business ng ating kooperatiba. Ang pinakamalaki pong business ng ating kooperatiba ay yung patungkol sa credit facilities o yung pagpapahiram sa mga kapwa nating miyembro. Ang pangunahin po naming motivasyon doon is para matulungan yung mga nagnenegosyo, yung mga pa-startup na magkaroon ng kapital. Bukod po doon, meron po kaming tinatawag na Blue Ocean strategy na tinatawag naming Simbayanan ni Maria Enterprise Center. Yung pong center na yon, nililink po namin ang mga negosyante sa TESDA, sa DTI, tinuturuan po namin para palakihin ng negosyo nila. Doon po tayo nagsisimula. Okay, maganda. Ito follow-up question lang as Sir Pong, Brother Bear. Ito ba itong credit co-op na to, magkano ba pwedeng i-loan namin dito at ilan ang interest? Magkano interest? Magandang tanong po yan. Katulad po ng nabanggit natin, hindi lang po credit ang business ng ating kooperatiba. Meron po tayong mga rentals. Pero to answer your question, depende po kasi sa produkto. May iba't ibang klase po tayo ng produkto. Ang pinakamalaking produkto po natin, yung real estate mortgage, depende po yan sa collateral ninyo. Kung meron po kayong lupa o bahay at lupa na gustong i-collateral, ipapa-appraise po natin yan. Yeah. Para po sa mga bangko, kung ano po ang halaga na lalabas sa appraisal, 60 to 70% po nun ang pwede nyo pong i-loan. Pero bago po tayo mapunta sa pagpapautang, gusto ko po sanang i-highlight na ang kooperatiba po ay business ng bawat kasapi. So, ang bawat kasapi po ay required na maglagay ng puhunan sa kooperatiba. Ang magandang tanong po, magkano po ang pinakamababang puhunan na kailangang ilagak sa Simbayanan ni Maria? Sa halagang 500 pesos po, pwede na po kayo magsimula ng pumuhunan. Puntahan ko lang, kapartner Randy at Sir Pong, itong Eagle's Nest program. Ano po yung detalye nito? Sino ang involved dito at ano pong may expect? Opo, ang Eagle's Nest program po ay isang panibagong Blue Ocean strategy ng Simbayanan. Kanina po na pag-usapan natin yung laboratory cooperative na meron po doon yung mga kabataan, lalong-lalo yung mga nag-aaral. Dito po sa programang Eagle's Nest, ang gusto po natin dito ay ma-develop yung mga nasa eskwelahan sa pagpapatayo ng kanilang or pagpapaunlad ng kanilang mga idea at maging business ito. If you're familiar with the Shark Tank or Dragon's Nest programs abroad, dito sa Pilipinas po, what we would like to pilot in our cooperative is the Eagle's Nest. Doon po, magkakaroon po ng mga programa sa mga universities, colleges, lalong-lalo na yung mga nag-aaral ng entrepreneurship. Hihikayatin po natin sila kasi ang gusto po natin, yung mga nagtitik ng entrep, hindi na maging trabahador o hindi na maging yung magtrabaho sa kung anumang sektor, kundi sila po mismo makapagtayo ng kanilang negosyo. Kung familiar nga po kayo sa Eagles sa Dragon's Nest or sa Dragon's Den or sa Shark Tank sa abroad, meron pong itong pagkakataon na mag-pitch yung mga estudyante ng kanilang technology or idea para maging business. Pwede po sila mag-present ng prototype nila
At sa panel ng judges, pwede po doon mag-invest yung mga judge na invited, or kapag sila ay nanalo sa ating competition, pwede po kaming magkaroon ng grant doon sa mga mapipili na business na pwede natin palaguin. Yon. Ayun. A follow-up question lang, Sir Pong, regarding that matter. Ibig sabihin ninyo, kahit anong business pwedeng ipasok dyan? Basta't ang maganda po sana, new idea ito. Bakit po kailangan new idea? Kasi mas maganda po na lalong-lalo na sa panahon yung sumasabay kahit papano sa teknolohiya ng panahon at mas nakakaakit na magnegosyo or mas nakakaakit na tangkilikin ng mga bibili Yes. yung produkto. Nako, ka-partner Randy, exciting ito at maraming sigurong pwedeng sumubok dito sa kanilang ino-offer na itong sinasabi nilang Eagles Nest program. Wala lang tayong mahabang oras, ka-partner Randy at Sir Popong, pero paano po kayo makukontak? Ano ang inyong socials at contact number? You can plug it po. Opo, meron po kaming website. Ang website po natin ay simbayananimariacoop.org, or you can find us sa Google, Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative. Meron rin po kami mga contact number. I'll give you our mobile number, which is 0917-625-0743. Ulitin ko lang po, 0917-625-0743. Or you can also contact us at 0991-601-7800. Ulitin ko lang po 0991-601-7800. Yun. At ka-partner Randy. Ayun. Sir Popo, maraming salamat po. At siya po yung head ng Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, Taguig City. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat rin po. Thank you so much. At yan, napakaganda nitong programa, lalo na dun sa mga gusto magsimula ng negosyo at may pa-loan din pala sila, ka-partner Randy. Pero dapat nakuha ko dun sa sinabi niya ay dapat may puhunan man lang kahit 500 ay pwedeng magamit doon sa kanilang kooperatiba. At si Yes. ka-partner Crest, nandiyan na ka-partner Crest. Magandang gabi. Pasok ka na, partner. Pasok! Pasok! Ayun, ang ganda-ganda ng ating yung talakayan about cooperative, ano. Dugtong ko lang, ano, dapat siguro maging miyembro ka muna bago ka makapangutang. Yun. Ayun, para additional investment kung halimbawa may negosyo Yes. or may isa-set up kang business, so nandiyan yung kanilang cooperative. At makakapag-guide po sila dun sa mga dapat na gawin, lalo na yung mga, kasi yun ang problema, sabi ko nga dapat ang pagnenegosyo, elementary pa lang o grade school pa lang, dapat tinuturo na talaga para habang lumalaki yung bata na nabubuo sa isip niya na magnenegosyo siya, hindi lang siya magpapa-empleyo. Correct ka At the dyan, same partner. time, oo. At the same time, partner, kinakailangan meron siyang registration bago siya mag-start. Oo nga pala. Of course, yes. So, dapat meron. Kumonsulta din kayo sa mga CPA, sa mga accountant. At nandito po ang business natin to. Nandiyan si ka-partner Randy at ka-partner Crest. Di ba, ka-partner Randy? Of course, nandito lang tayo para ma-educate yung ating mga kababayan natin tungkol sa taxation at Yan. business. Ayan. Yan. Kaya yan po ang konsepto at ang goal ng program na business natin to. Hindi lang tax sa pag-uusapan natin, mga registration sa BIR, mga negosyo na pwedeng simulan ng ating mga kasangbahay at matuto po sa programang ito. At wala lang tayong mahabang oras, ka-partner Randy, ka-partner Chris, magpapaalam na tayo. Ayun, partner. Partner Chris, ikaw na muna. Ladies Ayun, first. para sa ating mga partner na may mga nais idulog po dito sa ating programa tungkol sa tax at business, maaari po kayong mag-text. Uulitin ko lang, 0997-824-9408, or maaari po kayong mag-comment or mag-message sa ating official Facebook page dito sa ating business nating to on air. Ka-partner Manuel, paalam na tayo. Opo, at pwede sila mag-message sa ating Facebook page sa business natin to on air, o kaya ay papanoorin po kami pakinggan sa radyo. Ayan po ay Tuesday at Thursdays at 7 p.m. Ka-partner Randy. At yan na, paano na tayo, partner? Sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil
business natin to. Paalam. Salamat. Salamat po. Salamat sa Diyos. Lahat masasagot kay Chris at Randy. Lahat masasagot dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.